Ito na nga mga kababayan, Ohayo gozaimasu. Uy, piyok-piyok pa, no? Anyway, gusto ko lang ibalita ako sa inyong lahat na meron ng video si Boss Dada na nabuking po si Bagong Lipunan na talagang sumesegue na. Diba? Doon sa sinabi niya na ang galing ng paliwanag ko ni Boss Dada, panoorin niyo po yun, ha? Kung saan sinabi niya na itong si Bagong Lipunan ay sabi ba naman niya na kinausap daw ni Senator Amy Marcos si Pangulong Duterte noon na wag ipatukhang yung kapatid niya bago pa maging presidente, nakiusap daw si Senator Amy. Ngayon dahil daw doon na hindi pinatukhang ni Pangulong Duterte si Bongbong Marcos, ayun, ang nangyari, naging presidente tuloy. So, kunwari, antay sila, di ba? Kunwari, antay sila kay Marcos, pero ang totoo nun, ang ini-imply nila ay etong si Pangulong Duterte ang may kasalanan kung bakit naging presidente si Marcos dahil hindi niya tinuluyan ng tokhang. Simple lang ang banat mo, Brad, pero obvious ka. Halatang halata talaga ikaw, booking ka na talaga. So para mo sinasabi, kasalanan pa ni Pangulong Duterte kung bakit naging presidente si Marcos dahil napakiusapan siya ni Senator Amy na wag ipatukhang yung kapatid niya. Ganun ang system nila ngayon. Ngayon, i-analyze natin ng mga anggulo. Para mo sinasabi, Banat Bay, kung sila ay talagang Marcos pa rin ngayon, para mo sinabing inamin talaga nila na si Bongbong Marcos ay nagdadrugs, parang ganun, diba? Sa totoo lang, kung iisipin mo na mabuti, ilang beses na kong ginamit yan, diba? At hindi naging effective. Hindi sabihin, nalaman ng mga tao, pero medyo hindi ko naging effective. Bakit ko nasabi? Diba, tandaan ninyo, yan ho yung issue during the election o during the campaign. And nanalo pa rin si Marcos. So alam ng mga Marcos loyalist influencer na hindi effective yung banat na addict si Marcos, di ba? Yan yung banat ng mga alam nila na hindi effective yun. Kaya they can use that, pero ito-turn nila into a positive. Paano? Ito-turn nila, not positive, ito-turn nila na against kay Duterte. Paano yun? Sa madaling salita, si Pangulong Duterte, yung war on drugs niya, sinasabi nila, namimili lang ng itutukhang dahil si Marcos ay hindi daw itinukhang. So, katarantaduhan pala yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Ganun ang pinalalabas nila. Ganun ang pinalalabas ng kampo nito ni Bagong Lipunan. Anak ng weteng, oo. Kita nyo na yung style nila. Kunwari, anti-Marcos sila. Pero ang katotohanan, talaga po pala silang maka-Marcos. Ang ginagawa lang nila, tama siya pala eh. Tama pala siya. Dalawa ang paksyon. Ano yung paksyon ng mga Marcos? Yung mga pro-Marcos at yung mga kunwari anti-Marcos pero ang talagang target ay si Pangulong Duterte. Nagigets nyo na. Iting ko, dalawa ang paksyon. Tama yung sinasabi nito ni Bagong Lipunan. Dalawa pala talaga sila. Yung mga Marcos loyalist na influencer ngayon at yung mga kunwari anti-Marcos pero ang totoo anti-Duterte. Binabanatan si Pangulong Duterte. Halatang halata na ikaw, Bagong Lipunan, ha? Tapos ganito pa. Alam mo, mula nung nagkaroon kami ng mula nung binanatan niya ako, mula nung sinubukan niyang i-divide ang DDS, nung sinubukan niyang sirahan ng mga DDS influencer, may mga naobserba ako. Number 1, yung mga kumakampi sa kanya, double check niyan sa Facebook ko. Kaya lang, mamaya papaliwanag ko.
yung mga kumakampi sa kanya, puro mga fake account. Ibig sabihin, troll army. Okay, ibig sabihin nun, alam na natin, naka-call center. Kilala naman po natin kung sino yung naka-call center, di ba? Kaya yung mula noon, ang bumabanat sa akin, yung mga walang mukha sa Facebook. Isa yan. Pangalawang observation ko. Muntakin mo, nandito ako sa Tokyo. Ang daming tumatawag sa akin na hindi ko alam ang number, sabihin, unregistered yung number sa akin. Tapos, tatawag lang, tapos hindi magsasalita. Yung alam mong nananakot. Sanay ako dyan eh. Kasi nangyari na rin po sa akin yan nung time na may binabanatan tayong malupit na sekretary. Ngayon, ganun din. Tatawag. Mga sa isang araw, makakatanggap ako ng 5 tawag nang hindi sumasagot. Ganun. Sabi ko, yan yung mga na-observe ko. Until now, na-unpublish po, na wala po yung Facebook page ko na Banat by. Yun no. Halata akong nire-report, minas-report ng mga troll army o yung kanilang call center. Ganon ka ano. Kaya sabi ko, itong company Bagong Lipunan, ano ho ito? Systematic. Ibig sabihin po, talagang iba ho ang galawan nila. Ibig sabihin, iba ho yung kanilang talagang operation. Ika nga. Ang operation nila ay mawala tayo. Mawala ho ang mga tunay na DDS na hindi umalis sa tabi ni Pangulong Duterte. Yun ang target niya. Hindi niya target yung ibang mga DDS eh. Kasi yung ibang mga DDS nag-Marcos eh. So they know there's a possibility na mag-Marcos uli yun during the election, diba? Hindi ko naman sila pinagbibintangan, pero kasi kung dati Duterte sila, tapos nag-Marcos sila, tapos ngayon nag-anti-Marcos sila, there's a possibility. They know they can pwede nilang himasin. Pero kaming mga legit na Duterte vloggers, banateros, hindi po nila makukuha. Kasi ever since, kahit noon malakihan ng kitaan dyan, hindi kami pumunta. Alam nila na hindi nila kami makukuha. So, ang paraan na lang dyan ay mawala kami sa Facebook, mawala kami sa YouTube. Kita mo, dumi maglaro nitong mga animal na to. Sabi ko sa inyo yung mga yan wala akong kwenta yan Talaga hong sila ho'y mga tawag to, mga diktador. Ganun talaga eh. Alam naman po natin sino yung mga diktador, di ba? Hindi na natin kailangan spellingin yun. Kaya matsyag tayo. Dahil ang tinatarget nila ngayon ay ang mga Duterte influencers and vloggers. Matsyag tayo, matsyag.